Kung sinusubaybayan mo ang mundo ng tennis ngayon, alam mo na ang pangalan ni Alex Ayala. Ang Filipina sensation na biglang napunta sa sentro ng atensyon ng buong tennis world. Pero ngayon, may isang balitang talagang nagpagulat sa mga tennis fans. Adidas reportedly wants Alex Ayala. At ang offer? Ayon sa mga ulat, doble raw ng kasalukuyang deal niya sa Nike. At dito nagiging mas interesting ang kwento. Dahil ilang buwan lang ang nakalipas. Si Alex ay hindi pa kabilang sa mga pinakakilalang pangalan sa women's tennis. Pero ngayon, pinag-aagawan na siya ng mga pinakamalalaking sportswear brands sa buong mundo. At kung totoo ang mga numerong lumalabas sa mga ulat, posibleng isa na ito sa pinakamalaking endorsement stories na nakita ng Philippine sports. Balikan natin ang buong kwento. Dahil para maintindihan kung bakit biglang naging napakalaki ng market value ni Alex Ayala, kailangan muna nating tingnan kung gaano kabilis ang naging pag-angat niya. Isang 21 anyos na Filipina, fresh mula sa sunod-sunod na malalaking performances. At ngayon, bigla siyang napunta sa gitna ng isang napakalaking commercial conversation. Pero sino ba ang makakaakala nito? Ilang buwan lamang ang nakalipas. Hindi pa siya kabilang sa top 50 ng mundo. Ngayon, pinag-uusapan na siya ng ilan sa pinakamalalaking sportswear brands sa planeta. Kaya naman ang malaking tanong, magkano ba talaga ang halaga ni Alex Ayala sa endorsement market ngayon? At dito pumapasok ang sinasabing offer ng Adidas. Ngayon, alamin natin ang timeline ng pangyayaring ito. Noong unang bahagi ng Agosto 2017, lumabas ang mga ulat na si Adidas ay nagpakita ng malaking interest kay Alex Ayala. At ayon sa mga industry reports, ang offer ay maaaring humigit kumulang doble ng kasalukuyang Nike deal niya. Natural lamang na magdulot ito ng malaking ingay. Dahil kung totoo ang offer, ibig sabihin, nakikita ng Adidas ang isang bagay na maaaring hindi pa napapansin ng marami ilang buwan lamang ang nakalipas. Napakalaki ng commercial potential ni Alex. Ngayon, bakit ngayon nangyayari ang ganitong klase ng offer? Simple lang ang sagot, timing. Kakatapos lamang ni Alex ng isang napakalaking stretch ng kanyang career. Mas maraming fans, mas maraming media attention, mas malalaking tournament appearances, at higit sa lahat, mas mataas na ranking. Sa Toronto, nakita mismo ng tennis world kung gaano kalaki ang fanbase ni Alex. Sold-out sessions, Philippine flags, fans na bumiyahe para lamang makita siyang maglaro. At habang lumalaki ang audience niya, lumalaki rin ang value niya sa mga brand. Ngayon, pag-usapan natin ang mismong numbers. Ayon sa industry estimates na binanggit ng ilang tennis media outlets, maaaring umabot sa paligid ng $10 milyong kada taon ang potential sponsorship value ni Alex habang patuloy siyang umaangat. Importante lang tandaan. Estimate ito, hindi confirmed income. Pero kahit estimate lamang, malaki pa rin ang ibig sabihin nito. Dahil inilalagay nito si Alex sa isang conversation kasama ang ilan sa pinakamalalaking commercial stars sa tennis. Para magkaroon tayo ng perspective, ang off-court earnings ng mga top star tulad ni Coco Gauff ay nasa mas mataas na level. Pero ang mahalaga kay Alex, mabilis siyang papalapit. At ano ang sinasabi sa atin ng bidding war na ito? Ipinapakita nito ang isang mahalagang realidad sa modern tennis. Hindi lamang titles at ranking points ang tinitingnan ng brands. Tinitingnan din nila ang fanbase, marketability, story, cultural impact, at global appeal. At dito napakalakas ni Alex dahil meron siyang bagay na hindi madaling gawin ng isang brand. May natural siyang connection sa mga tao. Sa Pilipinas, napakalaki ng suporta. At habang tumataas ang ranking niya, mas marami ring international fans ang nagsisimulang makilala siya. Ngayon, tingnan naman natin ang relasyon niya sa Nike. Hindi naman bagong pangalan si Alex sa Nike family. Matagal nang nakikita ng brand ang potential niya. At habang patuloy siyang umaangat, mas nagiging visible rin ang kanyang Nike partnership. Makikita ito sa kanyang mga outfits, sa mga campaigns, at sa kanyang presence sa major tennis events. At para sa 2026 US Open, lumabas din ang kanyang Nike Court Slam look.
Isang royal blue tennis outfit na bahagi ng brand's broader collection. At para sa Filipino fans, hindi lamang ito simpleng tennis dress. Isa na naman itong pagkakataon para makita si Alex sa international spotlight. At dito pumapasok ang mas malaking business picture. Ayon sa mga analysis tungkol sa Nike's position sa tennis, malaki ang pressure sa brand na magkaroon ng mga bagong superstar na maaaring maging mukha ng susunod na generation. At kung may isang athlete na mabilis na nagbabago ang trajectory ngayon, Alex Ayala iyon. Dahil hindi na lamang siya isang promising young player, unti-unti na siyang nagiging isang recognizable global name. At ang Adidas offer, kung mapapatunayang tama ang mga ulat, ay maaaring maging malinaw na senyales kung gaano kataas ang tingin ng market sa kanya. Pero may mas malalim na tanong. Kung sakaling totoo ang offer, pipili ba si Alex batay lamang sa pinakamalaking halaga? Hindi naman ganun kasimple. Para sa isang athlete, hindi lamang pera ang mahalaga. May brand alignment, creative freedom, long-term partnership, visibility, at legacy. Kung saan ka pipirma ay maaaring makaapekto sa paraan kung paano ka makikilala sa buong career mo. Ngayon, tingnan natin ang laki ng naging financial growth ni Alex. Ayon sa mga ulat mula sa financial at sports publications, malaki na ang naging increase sa kanyang prize money at endorsement opportunities habang umaangat ang kanyang ranking. At mahalagang tandaan, magkaiba ang prize money at endorsement income. Sa court, kumikita siya mula sa tournament prize money. Sa labas ng court, may sponsorships at partnerships. At habang mas maraming brands ang nakakakita sa kanyang potential, mas lumalaki rin ang commercial side ng kanyang career. At pagkatapos ng kanyang mga breakthrough sa Wimbledon, Washington at Toronto, mas lalo pang nagbago ang kanyang market position. Ang mahalaga dito, hindi pa nangyayari ang lahat ng maaaring mangyari sa career niya. Kung magpapatuloy ang kanyang ranking rise, kung makakagawa siya ng deep runs sa major tournaments, at kung sakaling makakuha pa ng Grand Slam breakthrough, posibleng lalo pang tumaas ang kanyang endorsement value. At yun ang dahilan kung bakit maaaring nagmamadali ang ilang brands. Ngayon, may isang comparison na mahirap iwasan. Emma Raducanu. Matapos ang kanyang shocking 2021 US Open triumph, biglang dumami ang sponsorship opportunities na dumating sa kanya. At may similarity ang kwento. Isang young tennis player, isang massive breakthrough, isang malaking international audience. At pagkatapos, malaking commercial interest. Pero may sariling advantage si Alex. Mayroon siyang napakalaking home market support mula sa Pilipinas. At habang lumalaki ang international following niya, mas lumalaki rin ang potential na maging global commercial figure siya. Ngayon, tingnan natin ang existing portfolio ni Alex. Hindi na rin siya isang athlete na nagsisimula pa lamang sa endorsement world. Meron na siyang partnerships sa iba't ibang brands at companies. Kabilang sa mga pangalang na iugnay sa kanyang commercial portfolio ang Nike, Babolat, Globe, BPI, Milo, Locally, at iba pang brands. At habang tumataas ang kanyang profile, natural lamang na mas maraming kumpanya ang gustong magkaroon ng koneksyon sa kanyang pangalan. Dahil ang value ng isang athlete ay hindi lamang nakikita sa kanyang ranking. Makikita rin ito sa kung gaano karaming tao ang handang sumubaybay sa kanya. At dito nagiging interesting ang international appeal ni Alex. Hindi lamang Filipino fans ang nakakapansin sa kanya. Mas marami ng tennis fans sa ibang bansa ang nagsisimulang makilala siya. At kapag pinagsama mo, ang ranking, ang performances, ang personality, ang Filipino identity, at ang massive fan support, nabubuo ang isang athlete na napakalaki ng potential bilang commercial ambassador, at yun ang gusto ng mga brand. Hindi lamang champion, kundi isang taong may story na gustong sundan ng mga tao. Ngayon, bakit parang nagmamadali ang mga sportswear companies? Dahil may tinatawag na breakout window. Ito ang panahon kung kailan mabilis na tumataas ang popularity ng isang athlete. At kapag may brand na pumasok bago pa siya tuluyang sumabog, mas mura pa ang acquisition kumpara sa panahon na isa na siyang established superstar. Pero kapag nagkaroon siya ng massive Grand Slam run,
maaaring magbago agad ang presyo. At yun ang dahilan kung bakit mahalaga ang timing. Kung makagawa si Alex ng deep run sa US Open, posibleng mas lalo pang lumaki ang media attention. At kapag mas maraming tao ang nakakakilala sa kanya, mas tumataas din ang value ng kanyang endorsement opportunities. Kaya posibleng ang mindset ng brands, kunin siya ngayon bago pa siya maging mas mahal. At kung may Adidas offer man na talagang doble sa kasalukuyang Nike deal, iyan mismo ang maaring maging dahilan. Ngayon, ano naman ang posibleng motivation ng Adidas? Simple, gusto nilang magkaroon ng bagong face na maaaring maging malaking bahagi ng kanilang tennis strategy. At kung nakikita nila kay Alex ang potential na maging global superstar, maaaring handa silang magbayad ng premium para makuha siya. Pero muli, ang eksaktong halaga ng offer ay kailangan pa ring ma-confirm. Ang mahalaga sa ngayon, may lumalaking commercial interest kay Alex. At para magkaroon tayo ng mas malinaw na comparison, tingnan natin ang level ng pinakamalalaking women's tennis stars. May mga atleta na kumikita ng tens of millions of dollars mula sa off-court deals. At kabilang sa mga kilalang halimbawa, si Coco Gauff. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang potential na $10 milyong sa annual sponsorships, hindi ibig sabihin nito na nasa parehong financial level na agad si Alex. Pero ipinapakita nito kung saan maaaring pumunta ang kanyang commercial career kung magpapatuloy ang kanyang rise. At iyon ang exciting part. Potential pa lamang pero napakalaki na. At dito pumapasok ang isa pang benchmark, Emma Raducanu. Matapos ang kanyang Grand Slam breakthrough, nakuha niya ang ilang malalaking commercial partnerships. At para kay Alex, ang kanyang career trajectory ay maaaring humantong sa parehong territory o kahit mas mataas pa kung magpapatuloy ang kanyang success sa pinakamalalaking tournament. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, parang nagsisimula pa lamang. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum, $10 million kada taon. At isang offer na sinasabing doble ng kanyang kasalukuyang Nike deal. Hindi ito ordinaryong sports headline. Ito ay isang senyales na ang isang batang Filipina mula sa Pilipinas ay mabilis na nagiging isa sa mga pinaka-interesting commercial stories sa women's tennis. At ang pinakamaganda, hindi pa natin nakikita ang kanyang peak. At kung ikaw ay Pilipino at matagal nang sumusubaybay kay Alex Eala, alam mo kung gaano kalayo ang kanyang narating. Hindi pa katagal, marami sa atin ang nanonood lamang sa kanya bilang isang promising young player. Ngayon, pinag-uusapan na siya ng international tennis community at higit pa roon, pinag-uusapan na siya ng mga global brands. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo, hindi na lamang ang tanong, kailangan ba siya ng brands? Ang mas interesting na tanong ay, sino ang makakakuha sa kanya? Nike? Adidas? O baka may ibang malaking brand na biglang susubok pumasok? Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo, hindi ito basta kwento tungkol sa isang malaking sponsorship offer. Ito ay kwento tungkol sa kung paano sa loob lamang ng ilang buwan, ang isang batang Filipina athlete ay nag-transform mula sa promising prospect tungo sa isang pangalan na gustong makuha ng malalaking brands. At ang pinakamahalaga, ang desisyon niya ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa identity, brand, legacy, at kung anong klaseng athlete ang gusto niyang maging sa susunod na 10 taon. Dahil ang kontrata na pipirmahan niya ngayon, maaaring maging bahagi ng kwento ng buong career niya. $10 milyong kada taon, doubling offer, Nike versus Adidas. At nasa gitna ng lahat, Alex Eala. Pero bago tayo masyadong ma-excite sa headline, tandaan natin, ang mga halagang ito ay batay sa reports at estimates at hindi lahat ay publicly confirmed. Pero kahit alisin mo ang eksaktong numero, may isang bagay na mahirap itanggi. Lumalaki ang market value ni Alex Eala. At mabilis, mula sa isang batang player na unti-unting umaakyat sa rankings, ngayon, isa na siyang athlete na pinapansin ng global sports industry. At habang naghahanda siya para sa mga susunod niyang tournament, nakatutok ang buong tennis world. Dahil bawat panalo, bawat deep run,
bawat malaking upset at bawat bagong milestone may epekto sa kanyang commercial value. At kung sakaling gumawa siya ng malaking run sa US Open, posibleng lalo pang magbago ang usapan. Kaya sa susunod na makita mo ang pangalan ni Alex Eala sa isang headline, huwag mo lamang isipin ang ranking. Huwag lamang ang score. Huwag lamang ang prize money. Tingnan mo rin ang mas malaking larawan. Dahil habang lumalaki ang kanyang pangalan sa tennis court, lumalaki rin ang value niya sa labas nito. At kung may Adidas offer man na talagang doble sa Nike deal niya, maaring simula pa lamang iyon ng mas malaking bidding war. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Hindi na kailangang hanapin ni Alex Eala ang spotlight. Hinahanap na siya ng spotlight. At habang patuloy siyang umaangat, patuloy ring mag-aabang ang mga brand, Nike, Adidas, at posibleng iba pa. Dahil ang tanong ngayon ay hindi na kailan magiging malaking star si Alex Eala. Ang tanong ay, gaano pa siya kalaki bago tuluyang umabot sa pinakamataas na antas ng world tennis? At iyon, ang susunod nating aabangan. Ano ang masasabi mo sa balitang Adidas reportedly offered Alex Eala double her current Nike deal? Kung ikaw ang nasa posisyon ni Alex, pera ba ang pipiliin mo o loyalty at long-term partnership? Nike o Adidas? I-comment mo sa baba ang iyong sagot. At kung gusto mo pa ng mga latest na kwento, updates, at nakakagulat na developments tungkol kay Alex Eala at sa iba pang Filipino athletes, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-click ang notification bell. Dahil susundan natin ang bawat panalo, bawat milestone, bawat endorsement, at bawat bagong chapter sa patuloy na pag-angat ng ating Filipina tennis star. Laban Alex! Laban Pilipinas!